to all a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk from day to day with its shadow o'er me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand just beyond the river. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find. 7 o'clock na po, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat na naririto ngayon sa ating C4 Hope Meeting virtual. Welcome po sa bawat isa at available din po ang ating Hope Meeting via Facebook Live. Masaya po kami na muli namin kayong makita at makasama sa ating gawain. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod ngayong gabi. Palagi pong kagalakan na bawat linggo palagi tayong magkakasama. Isang oras na may awit patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon at palagi po tayong nagkakaroon ng bisita. Kaya salamat po sa inyo, aming mga kapatid, na walang sawang nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho at mga bagong nakikilala. Kaya naman kung bisita po kayo ngayon at kung kayo ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, makiisa na din po kayo sa pag-send ng ating link para mas marami pa po ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Para naman muli niyong mabalikan at mapakinggan ang mga nagdaang gawain, meron po tayong Facebook group. Ipinopost po natin yan, pati yung ating materials na ginagamit. Ang pangalan po ng ating group ay C4 Hope Meetings Group. Pwede rin po kayong mag-comment, magtanong, at ang inyong prayer request, pwede rin yung ilagay para po isama namin kayo sa aming mga pananalangin. At muli, magkakaroon po tayo ng breakout session after po ng ating gawain. At isa pa pong anunsyo, sa darating po na February, magkakaroon po ng pagbabago yung ating C4 Hope meetings. Ito po ay gaganapin every first, third, at kung may fifth na Thursday po, ay ayun po ang ating pagkikita-kita. At suportahan din po natin ang ECC Hope Meeting tuwing second and fourth Sunday naman po ng 7 p.m. Same time pa rin po yung ating C4 Hope Meetings. Magbabago lamang po every first Thursday, third Thursday, at pagka merong fifth Thursday. Ayan. At palagi po tayong nagsisimula sa pagbasa ng familiar na verse na po sa atin.
Sabi po sa aklat ng Hebreo, kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po, hinihilingan ko po ang ating Kuya Johnny para po sa pangbungad na pagbati. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa kabila po ng kapaguran sa buong maghapon, nagpapasalamat po tayo sa kabutihan ng Panginoon. Welcome po sa ating Hope Meeting. Pagbati po mula sa C4, ang Christ the Cornerstone Christian Communities. Isa kagalakan po na sa aming komunidad ang inyong presensya. Maraming salamat po sa ating Panginoon na sa atin po ay nagbibigay ng kalakasan at patnubay sa araw-araw. At ngayon pong gabi, aming dalangin po na makasumpong po tayo ng patuloy na kapayapaan at biyaya sa kanyang mga salita na ipapahayag po. Nawa po mapalakas po tayo sa ating gawain ito at sa ating mga mapapakinggan. Muli po, pagpalang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Kuya Johnny. At sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi, ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? HOPE po stands for Household Opportunity Presentation and Experience. At ang C4 Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ng bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya sa bawat isa na naririto, wala po kaming ibang dalangin kundi ang mahamon kayo. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-awit. Kung alam niyo po, sumabay po tayo. Awitin natin ang salita ng buhay. Sa
Amen. Salamat sa magandang mensahe ng awit. O kay ganda at kay inam ng salita ng Diyos, ang salitang buhay, kaya't marapat nating pahalagahan at ipamuhay. Ngayon naman po tayo ay makakapakinig ng patotoo mula sa isa nating YA, kung papaano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay, Alisa Joy Mendoza, at susundan ng Ministry Through Song ni Lemuel Gulapa. Magandang araw po sa bawat isa. Ako po si Alisa Joy Mendoza, 24 years old, kasalukuyan nakatira sa Los Baños, Laguna. Ako po ang nag-iisang anak ni Maria Telo Mendoza. Lumaki po ako sa isang Kristiyanong pamilya at mula pagkabata pa ay tinuturuan na ng mga aral mula sa Biblia. Pero kahit na gano'n na yung exposure sa salita ng Panginoon, marami pa rin po naging mga maling desisyon, marami pa rin pong mga pagkakataon ng pagre-rebelde, pagsuway sa magulang, na lihis sa mga aral na tinuturo po nila. Dahil nga po, hindi pa ganun kalalim yung pagkakaunawa ko sa mga utos at salita ng Panginoon dati, ay maraming naging pagkakataon na iniisip kong mas tama ako o yung opinion ko na nagbunga sa hindi tamang paraan ng pagsasagot sa mga magulang. Marami rin pong pagkakataon na naiinis ako kapag pinagsasabihan o itinutuwid kasi feeling ko naman nun wala akong ginawang mali. Dahil na rin po doon ay hindi po akong mag-sorry. Kasi sa palagay ko, tama naman po yung ginawa ko at hindi ko kailangan ihingi ng sorry. Pero kahit na gano'n nga po yung ugali ko dati ay mapalad ako na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Ginamit po sila mama at papa, mga iba pang mga nakatatanda sa pamilya, mga lola-lola, mga tito at tita, maging mga pinsan, at maging mga kasama sa komunidad upang gabayan po ako at ituwid sa mga panahong medyo nalalayo na ng landas. At sa bawat pagtutuwid po na yon, pinaparamdam nila ang pagmamahal at pag-unawa na may kasamang pagre-remind sa salita ng Diyos. Kaya habang tumatanda po at lalong lumalawak yung kaisipan at maraming idea na itinuturo yung mundo, mas nagkaroon din naman po ng malalim na understanding kung ano ba yung mula pa pagkabata ay itinuturo na sa simbahan at sa bahay na tama at nakalulugod sa Diyos. Nito nga pong 2024, marami pong nangyari, mga kalungkutan na nakakabigat po ng dami ng balikan. Pero patuloy na pasasalamat pa rin po talaga sa Lord kasi sa kabila ng lungkot at sakit ng damdamin, nandun at nandun naman po yung pag-asa at peace na yung mga mahal po natin sa buhay, yung po sila papa ay nasa piling na ng malaya sa karamdaman at mga pagsubok ng mundo. At syempre po yung pinangahawakan din natin na dahil merong mabiyayang Diyos na umibig sa atin, nilinis tayo sa kasalanan, may pwede po tayo i-look forward na muling pagkikita at pagsasama-sama sa langit. Yun nga po, kapag naalala ko yung mga lesson, mga pagtutuwid ni Papa sa akin dati, yung mga iniwan niya pong mga aral, mga turo, ganyan, doon ko po mas nare-realize na grabe po yung privilege na lumaki sa isang pamilya, sa isang komunidad katulad ng C4 na may pagtingin at accountability sa isa't isa. Kapalad po ako kasi lagi akong papagsabihan, kapalad po ako na nagsisimula pa lang or maliit na bagay pa lang yung mga pinag-rebeldehan ko, napagsabihan na ako dati at napaintindi na sa akin na mali iyon at lihis ako ano yung gusto ng Diyos. Kasi dahil po doon, na-protektahan po ako at nagabayan patungo sa tamang landas na hindi ko na kailangan pang dumaan pa sa sobrang mga matitinding pagsubok kanyan sa mga bagay na may malalaking consequences para maunawaan yung kamalian ng ganung mga pag-iisip at malaman yung bigat ng salita ng Diyos. At yun po talaga yung pinagpapasalamat ko sa Lord. Pero syempre po ay hindi pa rin naman perfect kahit better na yung understanding sa turo ng Lord.
Marami pa rin pong pagkakamaling nagagawa, pero ang masasabi ko naman po ay dahil sa kabutihan ng Panginoon na binago niya po ako, ah, meron na pong mas bukas na puso at isip na tumanggap ng pagtutuwid ngayon kaysa noon. Kung dati po ay nilalabanan, tapos kung tanggapin man hindi pa rin naman babaguhin yung ugali, tapos hindi pa rin susunod. Ngayon po, tinatanggap ko yung mga pagtutuwid na may kasamang pagbabago rin po ng ugali at totoong pagsunod sa biyaya po na doon. Kaya, yun po ngayon, ang hamon po lalo na sa mga young people, tanggapin natin yung pagtutuwid at lagi tayong maging bukas sa mga itinuturo sa atin at nagkaroon tayo ng totoong pakikinig, pag-isipan at namnamin yung mga pangangaral sa atin kasi malaking biyaya yan na nakakapakinig ka, nakabahagi sa mga gawain ng Panginoon na merong mga taong ginagamit upang hindi ka maligaw ng landas. Isang malaking pribilehiyo po na makasama sa komunidad ng C4 kasi may pagtingin po talaga sa isa't isa at handa laging maglaan ng panahon para pakinggan yung mga hinaing at magbigay ng mga makabiblia na advice. Mabuti po ang Panginoon na sa lahat po ng lugar na napag-stayan ko, kung nung dati po nasa Bicol kami, tapos sumiran po sa Cavite, tapos sa Laguna, kasi naman po dito sa Los Baños, lagi pong nandyan yung komunidad ng C4, man po yung pagdaanan namin at ng pamilya ko. Mabuti po ang Panginoon na lagi po siyang kasama at laging naroon ang kanyang pagtabay. Hindi po nawala yung komunidad ng mga taong patuloy na ginagamit niya para pagsabihan ako at i-lead sa tama. Malaking pagpapala po na makibahagi sa gawain ito at makapag-share ng kung paanong binago ng Diyos ang aking buhay. At sa Diyos po ang lahat ng papuri. If you could see what I once was, if you could go with me back to where I started from, and I know you would see a miracle of love that took me in its sweet embrace and made me what I am today, a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I live and breathe in freedom. With each breath of life I take, loved and forgiven, back with the living. I'm just a sinner saved by grace. How could I boast of anything I've ever seen or done?
could I dare to claim as mine the victories God has won? Where would I be had God not brought me gently to this place? I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I live and breathe in freedom. With each breath of life I take, loved and forgiven, back with the living. I'm just a sinner saved by grace. Now I live and breathe in freedom. With each breath of life I take, loved and forgiven, back with the living. I'm just a sinner saved by grace. Saved by grace. Amen. Maraming salamat sa ating mga YA, kay AJ and Kuya Lem. Salamat sa inyong buhay sa gabing ito, sa nakakahamong patotoo at maging sa mensahe ng awit at sa magandang pagkakaawit. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Ngayon po ihanda natin ang ating puso at isip sa mensahe ngayong gabi. Ihahatid ng inyong lingkod, Brother Raymar Pecayo. Pagpalang gabi po sa bawat isa. Kagalakan po na muli tayo ay magkakasama sa gabing ito. Isang gabi po na punong-puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Welcome din po sa ating mga bisita. Nawa kayo po ay mapagpala at mahamon sa gabing ito. Sabi po sa Hebreo 12:11, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Salamat sa iyong patotoo, Ate AJ. Tunay na hindi madali ang itinutuwid o ang pinagsasabihan. Ibig sabihin lamang noon tayo tunay na mahal. Sana ay patuloy natin yung makita at yung aral at saway ay ituring nating yaman upang mapanuto ang ating buhay. Ang salita ng Diyos ang ating gabay, salita din ng Diyos ang magsisilbing ating kaaliwan at kapayapaan. At mayroong pag-asa, gaya ng binanggit mo, mayroong pagkikita-kitang muli. Yan. Salamat sa Panginoon. At Kuya Lemel, salamat din sa iyong inawit, Sinner Saved by Grace. Tunay na tanging sa biyaya lamang ng Diyos ang isang makasalanang tulad natin ay naligtas. Biyaya lamang ng Diyos, hindi po sa ating mga gawa o ano pa mang ating may pagmamalaki. Tanging sa biyaya lamang po ng Diyos tayo nagkaroon ng kaligtasan. At sa gabing ito, samahan niyo po ako sa pananalangin sa ating pagpapatuloy, ating pong idulog, ang ating pong mga
kahilingan, at maging yung ating gawain sa gabing ito. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po sa gabing ito na muli kami magkakasama virtually upang makapagpalakasan sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Dalangin po namin na kayo nga po ang manguna sa gawain ito ngayong gabi. Nawa po yung connection ng bawat isa maging malinaw, maging ako po ay inyo pong pangunahan, bigyan nyo ng karunungan sa paghahatid ng inyong mga salita lamang, Panginoon. Tunay na humamon at patuloy na bumago sa puso ng bawat isa siyang maging tunay naming pag-asa. Amin dalangin din, Panginoon, ang mga suliranin, mga kapatid naming may suliranin sa relasyon, kayo po ang patuloy na mag-aayos ng mga di pagkakaunawaan, kayo na po ang pumagitna sa bawat isa, kayo po ang kumilos sa kanilang mga puso na nawa po ay mamayani ang pagpapatawaran at pag-ibig sa isa't isa. Dalangin namin na ang inyong banal na espiritu ang patuloy na bumago at magtuwid sa mga ugali at kasalanan na namamayani sa puso ng bawat isa. Dalangin din namin ang mga kapatid namin na nakakaranas po ng karamdaman. Kayo nawa po, Panginoon, na magkakalob ng kagalingan sa kanila, provision sa kanilang gamutan, at nawa po ay patuloy silang magtiwala lamang sa inyo, Panginoon. Dalangin din namin ang mga kapatid namin na may problemang pinansyal, ang kasapatan mo at provision ang kanilang maranasan. Nawa ay hindi sila mawala ng pag-asa at kayo po ang mabiyayang Diyos na magkakaloob ng sapat. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy niyong panguna sa gawain ito, sa gabing ito. At pinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang gabi po uli sa bawat isa. Ang banal na kasulatan, ang tinig ng dakilang pastol. Siya po ay nagpapakilala sa pamamagitan ng kanyang mga salita at siya ay tumatawag gamit din po ang kanyang mga salita, ang Biblia. Upang ang kanyang tupa ay akayin sa mainam na pastulan, upang ang tupa ay magkaroon ng tunay na pag-asa, at upang ang tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa taong pong ito, meron na po tayong bagong tema. At ito po yung The Sovereign Power of the Almighty at Work in the Community, All for His Glory. Yan po yung ating tema sa taong ito. At ang theme verse naman po natin, sabi po dyan sa awit 71:16, I will praise you, I will praise your mighty deeds, O Sovereign Lord. I will tell everyone that you alone are just. Ano po? Sa Tagalog po, pagkat ikaw, Panginoon, Yahweh, malakas at makatwiran, ihahayag ko sa madla katangi ang iyo lamang. Kinilala po ng salmista ang katangian ng Diyos sa kabila ng kanyang katandaan. Patuloy siyang umaasa at dumudulog kay Yahweh na patuloy na kinikilala ang katangian ng soberanong Diyos. At nandoon ang patuloy niyang pagpupuri, pagbibigay ng parangal at pagbabalik ng luwalhati sa Diyos lamang sa gitna ng madla. At sa gabing ito, ating tatalakayin ang kahalagahan po ng salita ng isang soberanong Diyos. Kapag siya'y nagsasalita, ito'y makapangyarihan. Anumang sabihin niya, nangyayari, natutupad. Gaya na lamang po ng likhain niya ang mundo, sa isang salita lamang niya, nilikha ang lahat ng bagay. Kapag siya ay nagsasalita at kapag siya ay may sinabi, hindi po siya nagbibiro. Gagawin niya anuman ang kanyang sinabi at walang sino man ang makakahadlang para hindi po yun may sakatuparan. Ito ang kanyang salita o ang kanyang mga sinabi, ang natapos niyang revelasyon, ang Biblia, ay hindi pwedeng baliwalain. Ngayon naman po, meron tayong tanong sa gabing ito. Yan. Gaya ng ating nakaugalian, meron po tayong tanong na pinagbubulayan sa gabing ito. Ano po yon? Sabi diyan, ano ang Biblia para sa iyo? Ito ba ay pangkaraniwang aklat lamang sa iyo? Pangalawang tanong, gaano kahalaga ito sa atin? Gaano kahalaga ito sa iyo? Mahalaga ba talaga sa atin ito? Pero bakit hindi natin binabasa? Anong pag-asa ang hatid nito sa bawat isa sa atin at sa sangkatauhan? Nakikita ba talaga natin ang pag-asang hatid nito sa atin at sa ating kapwa? Yan, mga tanong po na nais kong pagbulay-bulayan natin sa gabing ito. Kasi po ganito, marami ang nagsasabi na ang Biblia daw po ay pangkaraniwang libro lang.
na naglalaman ng mga kwento, mga values na maaaring matutunan upang makapamuhay tayong mabait. Yan, matuto ng tamang moral, isang aklat na magpapaunlad ng ugali ng isang tao. Yan po yung pananaw ng iba. Meron naman nagsasabi, ang Biblia daw po hindi man totoong salita ng Diyos. Ito yung naglalaman ng mga kwento lang at haka-haka, kuro-kuro ng iba't ibang tao at ito yung nagpasalin-salin lang sa paglipas ng panahon. Yan, yun po yung pananaw ng ibang mga tao. Ngunit sa atin na mga mananampalataya, ito'y tunay na salita ng Diyos. Ito'y buhay at makapangyarihan at ang tanging gabay upang makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At upang magturo din naman sa atin ng tanging katotohanan laban sa mga hidwang aral na laganap sa ating panahon. At sa ating mga bisita ngayong gabi, hanap mo ba ay tunay na pag-asa? Hanap mo ba ay solidong katotohanan? Ang mga bagay na ito ay masusumpungan lamang po natin sa salita ng Diyos, walang iba kundi ang Biblia. Para po sa topic natin ngayong gabi, ito po ang title po natin, pinamamagatan kong Banal na Kasulatan, Pag-asa ng Sangkatauhan. Ano ba talaga ang halaga nito sa atin? At anong pag-asa ang mahihahatid nito sa sangkatauhan, lalo na sa kanyang mga hinirang? Para po sa teksto na ating pagbubulayan sa gabing ito, matatagpuan po natin sa 2 Timothy 3:16 and 17. Para po sa iba, ito very familiar na. Ano po sabi dito? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan. Ang lahat po ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ano po? At ang banal na kasulatan ang ano po yung unang katangian niya, ano? Siya po yung tanging pag-asa para makilala natin ang Diyos ng lubusan. Yan. Yun po yung una. Ang banal na kasulatan, ang tanging pag-asa para makilala ang Diyos ng lubusan. Biblia lamang po ang makakapagturo sa tao kung sino ang tunay na Diyos at hindi po kung kani-kanino. Tanging Biblia lamang po. Hindi siya makikilala sa sariling pananaw, haka-haka, kuro-kuro o pakiramdam o sariling experience ng tao na maghahatid sa pagkakilanlan sa isang huwad na Diyos o maling pagkakilala sa tunay na Diyos. Noong unang panahon po, yung tao sumasamba sa araw, sumasamba sa buwan, sumasamba sa mga hayop, lahat na ata sinamba. Dahil sila ay nagkakahaka na baka ito yung Diyos. Gaya nung araw, yung taglay niyang liwanag ay tumatanglaw sa sangkatauhan, pawang makapangyarihan, kaya naghaka-haka ang mga tao na baka ito yung Diyos. At marami pang tulad nito at halimbawa nito na pag-aakala ng tao sa Diyos. Ipinakilala ang Diyos ng Biblia na atin pong manlilikha. Sa Genesis po, ipinakilala ang Diyos na siya po ay ating manlilikha. Ang mundo po ay hindi basta sumulpot lang o basta nagkaroon. May Diyos na lumalang ng sansinukob at lahat ng naririto. Walang bagay po na nagmula sa wala. Ang lahat ng kanyang nilikha, alam niya po lahat ng kanilang sangkap. At tayong tao, ang bawat himaymay ng ating laman, ang lahat ng ating sangkap, ng ating katawan, siya po ang may alam. Siya po ang nag-ayos. Maging yung hibla ng ating buhok, alam niyang lahat. Mababasa natin yan sa Mateo 10:30. Bilang niya ang ating buhok. At dahil siya ang may likha ng lahat ng bagay, maging tayo na tao na pinaka-espesyal sa lahat ng kanyang nilikha, dapat nating maintindihan na siya ay may karapatan. Siya po ay may pakialam, ano po, sa'yo at sa akin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, katawan ko to, buhay ko to, gagawin ko yung gusto ko. Hindi po yun pwede sa Diyos na may likha sa atin. Lahat ng aspeto ng buhay natin may pakialam ang Diyos. Wala tayong secret life o private life sa Diyos. Lantad sa Kanya ang lahat at wala tayong maitatago sa Kanya. Maaaring sa ibang tao, pwede tayong
mag-set ng private life. Hindi pwedeng panghimasukan ng iba o maaaring makapagtago tayo ng ating mga kasalanan sa iba. Pero sa Diyos po, lantad pong lahat iyon. Wala po tayong may tatago sa Kanya. Kaya, hindi pwede na hindi tayo pakikialaman dahil tayo po ay pag-aari niya. At yun ang dapat nating maintindihan sa gabing ito. Yang buhay mo, hindi yan sa'yo. Hanggang hindi natin po ito naiintindihan, hindi po natin kikilalanin ang karapatan ng Diyos. At paiiralin po natin tiyak ay yung gusto mo at karapatan mo. Ano po? Again, yung buhay mo, hindi po yan sa atin, hindi po yan sa'yo. Yan po ay pag-aari ng Diyos. Dapat nagbibigay lamang ng kaluguran sa Kanya. Tayo'y nilikhang kawangis, tapos sasalaulain lang natin. Tayo po ay templo ng Diyos, unang Korinto 3:16 and 17. At tayo bilang Kanyang mga nilikha ay may tungkulin na dapat gampanan. At ano po yun? Ang kilalanin natin siya bilang ating manilikha na siyang may-ari ng ating mga buhay. At ang ating buong pagkatao, sambahin siya. Matakot ka sa Diyos at sundin ng Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan natin. Buong katungkulan ng tao, sabi sa Mangangaral 12:13. Ang Diyos ding ito ay nagsasalita, hindi po siya pipe. Siya po ay malayang nakikipagtalastasan sa atin, maliwanag yung Kanyang mga sinasabi, yung Kanyang mga salita sa Biblia. Kung ano ang Kanyang mga kinalulugdan at kung ano yung Kanyang mga kinapupuotan. Hindi po tayo pinanghuhula ng Diyos. Maliwanag ang Kanyang mga salita at tayo na Kanyang nilikha, tungkulin po natin na makinig, umunawa at sumunod sa Kanya at kailanman hindi po siya pwedeng baliwalain. Marami po kasi ngayon na tao, kabaligtaran ang nangyayari. Maliwanag ang Kanyang sinabi mula sa Kanyang mga salita, pero tayo, nagbibingi-bingihan tayo. Dahil ayaw natin sa sinasabi ng Kanyang mga salita, laban ang ating kalooban. Nabibingi sa katotohanan. Mahirap daw unawain ang salita ng Diyos, talaga ba? O ayaw lang talaga nating unawain? E di lalo na po yung pagsunod ay napakahirap yon. Kung taliwa sa ating kagustuhan at mabigat sa ating loob, at talagang hindi po tayo susunod. Ang mga taong ito, bagamat nilikha sila ng Diyos, pero walang tunay na pagkakilala at pagpapahalaga sa kanilang manlilikha. At ang mga taong ito ay tiyak kong mapapahamak. Pinakilala din po ng Diyos ang Kanyang sarili sa Biblia. Siya ay umiibig, mahabagin, tapat, banal at siya po ay makatarungang hukom. Exodo 34:6-8, mababasa po natin yan. Ang mga katangian ng Diyos, ilan sa mga ito ang gustong-gusto ng marami. Ito po yung mga katangian ng Diyos na gustong-gusto ng maraming tao. Yung mapagmahal, punong-puno ng pag-ibig, mahabagin, punong-puno ng awa. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi siya katulad ng tao, ang pangako ay napapako, ngunit siya po ay tapat. At ang kanyang pangako ay tiyak niyang tutup din. Hindi po siya nagsisinungaling dahil siya po ay Diyos na tapat. Yan. Ngunit sa lahat ng ito, nagpakilala rin ng Diyos. Ano po yon? At dito po nagkaroon ng malaking suliranin ang tao dahil ang Diyos po ay banal. Wala siyang batik ng anumang karumihan o kasalanan, hindi babagay sa presensya ng Diyos ang isang makasalanang tulad natin. Tayo ay lubusang hiwalay sa Diyos at siya po ay napopuot sa kasalanan at sa makasalanan. At ito ay kanyang parurusahan, hindi po magmimintis dahil siya po ay makatarungang hukom. Yung mga nauunang katangian, gustong-gusto natin, gustong-gusto ng iba, mabait, mapagpala, pero yung pagtutuwid sa kasalanan, pagiging banal ng Diyos, ayaw na. At sila ay lumalayo na. Ang buong Biblia po ay kapahayagan ng Diyos at ng Kanyang sarili. Patuloy po natin siya makikilala kung tayo po ay matapat at na magbabasa ng Kanyang mga salita at ang banal na Espiritu po ang kikilo sa ating mga puso upang lubusan natin siyang makilala pa. Ang banal na kasulatan, pangalawa po, tanging pag-asa para makilala ng tao ang kanyang sarili. Yan. Kilala ba talaga natin ang ating mga sarili?
Sabihin natin, oo naman, ako'y mabait naman, okay naman kami ni Lord. Pinakalimitang linyahan. Ang tao po ay nagpapalagay sa kanyang sarili na ang buhay po niya ay kanya. Hawak niya at siya ang may kontrol sa sarili niyang buhay. Maraming mga tao ngayon nabubuhay na walang kinikilalang Diyos. At kung meron man, ang Diyos na ito ay hanggang isip lang nila. Merong Diyos pero siya pa din ang Diyos ng kanyang buhay. Ang Diyos na ito ay nilalapitan lang niya sa oras ng kagipitan niya. Kapag punong-puno na siya ng pagsubok, saka lang maalala ang Diyos. Ngunit sa Biblia, inilantad ng Diyos kung sino talaga ang tao at kung ano yung kalunos-lunos nating kalalagayan. Una po, ang lahat ng tao ay makasalanan. Sabi sa Roma 3:23, ating pong basahin, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi po diyan lahat. Hindi po sinabi diyang may ilan. Ano po? Lahat po tayo ay makasalanan. Wala pong nakaabot sa kanyang pamantayan. Mayroon pong nangangaral na ang tao daw naman po ay mabuti o likas sa kanya ang pagiging mabuti. Ngunit ito po ay pinabubulaanan ng salita ng Diyos. Maliwanag sa Biblia na ang tao po ay makasalanan at walang sino man ang nakaabot sa kanyang pamantayan. Ang tao po ay napahiwalay sa Diyos mula nung magkasala ang ating ninunong si Adan. At ang kasalanan niya ay pumasok sa sanlibutan. Kaya meron tayong naririnig, yan, kung ano yung bawal, yun ang masarap, dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan. Totoo na yun talaga ang hinahanap natin dahil tayo ay nasa likas na makasalanan. Tayo ay makalaman. At dahil dito, ang tao po ay patay, spiritual. Ano po sinasabi sa Roma 6:23? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Dahil sa ating kasalanan, tayo po ay patay, spiritual. At sa ating kalalagayan, wala tayong kakayanang piliin ang Diyos o wala tayong kakayanang piliin ang tunay na mabuti. Maliwanag yan na sinasabi sa Roma 3:10. At sa Roma 6:23, dahil sa kasalanan tayo'y namatay, yung total depravity, walang kabuhay-buhay sa harap ng Diyos. O, buhay tayo ngayon, buhay yung ating pisikal, pero patay ang ating espiritu. Bagamat may buhay pisikal, ngunit yun nga, patay ang ating espiritu, tayo'y hiwalay sa Kanya. At dahil dyan, ang tao po ay hahatulan. Ano pong sinasabi sa Hebreo 9:27? Itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Yan. Pagkatapos na ang tao po ay mamatay pisikal, siya ay haharap sa hukuman ng Diyos at siya ay sentensyado na o guilty sa kanyang mga kasalanan. At tiyak siya ay parurusahan doon sa impyerno magpakailanman. Dahil dito, ang tao ay gumagawa ng kanyang sariling pamamaraan para iligtas ang kanyang sarili. Siya po ay nabubuhay sa maling akala na kapag siya ay gumawa ng mabuti, o higit ang kanyang mabuting ginagawa kaysa mga ginagawa niyang masama, siya po ay maliligtas at papasok sa langit. Ngunit yan po yung malaking pagkakamali o malaking maling pag-aakala. Yan. Ang tao po walang kakayanan para iligtas po ang sarili. Ano po? Efeso 2:9. Hindi ito bunga sa inyong mga gawa, kahit walang may pagmamalaki ang sino man. Wala tayong may pagmamalaki kahit napakabait mo. Hindi pa rin tayo papasok sa langit. Ano po yung sabi sa Isaiah 64:6? Yan, mas lalo po nating lilinawin. Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan. Ang katulad, nalalanta na tayong lahat gaya ng dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin, ng ating kasamaan. Yan. Yun po yung pag-aakala ng tao na sa paggawa ng mabuti, siya po ay maliligtas. Pero anong sabi diyan? Maruming basahan ng katulad. Ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Ngunit sa lahat ng ito, na ang tao ay walang kakayanan para iligtas ang kanyang sarili, mayroong mabuting balita. Ito yung ating tiyak na pag-asa na Diyos mismo ang gumawa ng paraan at maliwanag ding sinasabi sa Biblia. Yan, gaya ng inawit kanina. Ang banal na kasulatan ang tanging nagsasabi ng katotohanan patungkol sa daan ng kaligtasan. Sa panahon po natin ngayon, ay napakarami ang nagsasabing sila yung tamang daan. Yan.
para matamo ang kaligtasan. O di kaya yung pag-anib sa kanilang samahan o yung paggawa ng mga ritual, seremonya, ang daan para matamo ang kaligtasan. Ngunit ang lahat ng ito ay huwad. Ang Biblia po ang tumitiyak nito at ito ay mapanghahawakan. Ano po? Yung tanging daan ng kaligtasan. Una po, si Kristo lamang ang tanging daan ng kaligtasan. Ano pong sinasabi sa John 14:6? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi sinabi po sa Biblia na mayroong ibang daan ng kaligtasan bukod kay Kristo, siya lamang. Kaya ang hindi pananampalataya sa Kanya lamang ay tunay na walang kaligtasan. Walang kaligtasan ang mga nananampalataya kay Allah. Walang kaligtasan na nananampalataya kay Buddha. Walang kaligtasan ang mga nananampalataya sa itim na Nazareno. Ano po? At ang mga taong ito ay napapahamak. At ito po'y lalo pang pinagtibay ng isa po pong talata. Ano po? Ang pangalan lamang ni Kristo ang ibinigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao, sabi sa Gawa 4:12. Ano po sabi doon? Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Tanging kay Kristo lamang, mga kapatid. Nilinaw ng mga talata ang mga eksklusibong kaligtasan kay Kristo lamang masusumpungan. Ang pagsampalataya kay Kristo lamang ang daan ng kaligtasan. Yan po yung sinasabi sa John 3:16. Upang hindi mapahamak kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung tayo makasalanan pa. Yan po yung sinasabi sa Roma 5:8 and 9. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ano po? Hindi dahil tayo ay mabait. Ito ay sarili niyang pasya. Kaya nga grace o biyaya, tayo po ay kinahabagan. Dati po tayo kaaway ng Diyos, ngunit dahil kay Kristo tayo itinuring ng mga kaibigan niya. Yan. Maaaring sasabihin natin sa gabing ito, lalo na po sa mga mananampalataya na alam na natin ang mga bagay na ito. Maaaring alam na natin ang mga katotohanan na ito, pero nakikita ba sa buhay natin ang pagbabago? Nakikita ba sa buhay natin na talagang tayo'y binago ni Kristo? O ang mga bagay na ito ay talagang hanggang alam lang natin, nasa isip lang natin? Ano? Tayo po ay nag-aakala sa ating mga sarili na tayo ay mga Kristiyano, na kaya ang palagay natin sa ating mga sarili ay okay na tayo. Ang tunay na pagkaunawa sa mga katotohanan na ito ay makikita kung paano po tayo tumutugon sa mga katotohanan na ito. Kaya marami ngayong mga Kristiyano, kung tawagin natin ay false converts. They know the scripture. Parang katulad din ng demonyo, ano pong sabi sa Santiago 2:9. Atin pong basahin. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Yan. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. Meron ba talagang kaibahan sa demonyo? Naunawaan ba talaga natin ang gospel? Yan. Kaya nga po hindi ako magtataka nung nabubuhay pa si Kuya Roy, ito po paulit-ulit niyang sinasabi, we need gospel every day. Dahil tayo po ay sa katawang pangmakalaman, nagkukulang, nagkakamali, nakakalimot at nagkakasala. Kaya hindi kalabisan ang mga katotohanan ito'y paulit-ulit nating inaaral, paulit-ulit na ipinapaalala sa atin upang lubusan natin itong maintindihan. Hindi po sapat na alam natin yung tunay na may pagkaunawa ay nababago ang buhay. Yan. Matapos po na matamo natin ang kaligtasan, ay hindi po natatapos sa atin ang Diyos. Gaya na sabi ko kanina, tayo po ay patuloy na binabanal. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang banal na kasulatan na ito ang nagsisilbi sa atin bilang tanging gabay sa pamumuhay ng mga hinirang. Ngayon po yung 2 Timothy 3:16 and 17. Una po makikita natin dyan sa talatang iyon ay pagtuturo ng katotohanan. Ang salita po ng Diyos o ang Biblia ay totoo
at mapananaligan. Hindi po ito nagsisinungaling. Gaya na lamang ng lahat ng hula ng mga propeta patungkol kay Jesus bilang Mesyas, lahat ng ito po ay natupad. 365 na hula po, wala pong sumablay. Ano po? Patunay na ang salita ng Diyos ay totoo at matibay na mapananaligan. Ang mga katotohanan na sinasabi ng Biblia ay nabanggit ko na kanina patungkol sa Diyos, patungkol sa tao at patungkol sa kasalanan. Marami ang nabubuhay sa kasinungalingan. Marami ang nadadaya kahit pa mga nagpapakilalang mga mananampalataya. Kung gusto nating makalaya sa kasinungalingan ng mundong ito, walang ibang aklat ang ating kailangan kundi ang Biblia. Sabi po sa Juan 8:32, makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pangalawa po, nakatangian ng Biblia, pagsaway sa kamalian o pagpapabulaanan sa maling aral. Yan, sa panahon po natin ngayon, laganap ang maling aral at ang Biblia, ang salita ng Diyos ay pilit kinakalaban. Ang katotohanan ng salita dito ay pilit binabaluktot, pinalalabnaw ng iba. At yung iba naman dinadagdagan para umayon sa kanilang gusto. Ang Biblia po, ang kanyang mga salita magsasabi sa atin kung ano ang totoo at kung ano yung kasinungalingan. Kung tayo po ay matapat na magbabasa at mag-aaral nito, ihahayag niya sa atin ang katotohanan. Lilinawin sa atin ang tunay na aral laban sa mga hidwang lagana. At pangatlo po, natulong ng Biblia, na salita ng Diyos, pagtutuwid sa likong gawain. Nilalantad po ng Biblia ang mga gawi o kaisipang mali at hindi naayon sa kanyang kalooban. Tayo ay paaalalahanan ito upang tayo makasunod sa kung ano ang totoo at makapamuhay ng naayon sa nais niya. At sabi po sa tema natin ngayon, nung nakaraang taon, ang dakilang pastol po ay tayo'y tinatawag. Ang kanyang mga tupa, yung mga tunay na tupa, tiyak po natutugon. At ang pagtutuwid ng pastol ay pagpapakita na tayo tunay ngang mga tupa niya. Ngunit kung ikaw ay magmamatigas at pangangatawanan ng kasalanan sa iyong buhay, nangangahulugan lamang na hindi ka tupa kundi isang kambing. Ano po? Yung salita ng Diyos ay kagalakan ng tupa, kagalakan niyang madinig ang tawag ng dakilang pastol. Ano po? Pang-apat po, pagsasanay o pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Biblia po ang tanging gabay para matuto tayong lumakad sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Isang buhay na ninanais ng Diyos sa kanyang mga binabanal. Ito po yung tunay na buhay na ganap at kasiyasiya, yung malaman natin, nakasama natin ang presensya ng Diyos at hindi tayo pinababayaan. Binigyan tayo ng gabay sa buhay, ang Biblia, at sa tulong ng banal na Espiritu na nasa atin, hindi niya tayo hayaang maligaw. Lalo na kung tayo ay matapat sa pagbabasa, pag-aaral at pag-unawa sa kanyang mga salita. At ito po ay buong pagpapakumbang susundin sa ating pamumuhay. Tiyak ang ating tagumpay, anumang hamon o pagsubok ang dumating. Mananatili po tayong matatag at nagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Panlima po, nakatangian ng Biblia o ng salita ng Diyos, nagdudulot ng paglagong espiritual. Yan, mababasa po natin yan sa unang Pedro 2:2. Ang pag-inom ng gatas ay nagdudulot. Yan, sabi po dyan. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Yung ang pag-inom po ng gatas ay nagdudulot ng paglagong physical, gayon din naman ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng paglagong espiritual. Kapag ito po ay ating inuunawa at sinusunod. Pang-anim po, ano po ang tulong sa atin ng salita ng Diyos o ng Biblia? Umaaliw, nagtuturo at nagpapasigla sa atin. Roma 15:4. Ano po, mababasa natin daw. Sabi po dyan, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Yan. Ang natutunan po natin sa salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan upang mapagtiisan ang mga kabigatan sa buhay, hindi mawalan ng pag-asa. At pangpito po,
nakakapagpabago ng buhay kawangis ni Kristo. Unang Tesalonica 2:13, ating puntunghayan. Kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay makikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Ayan. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan na bumabago sa buhay ng isang tao. Ito ay hayag sa taong tunay na may pagpapahalaga sa kanyang mga salita at sumusunod dito. At tingnan din po natin yung sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 22 and 25. Sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Yan, kapag tinutunghayan natin ang salita ng Diyos, ito'y katulad ng isang salamin na nagpapakita sa atin kung ano talaga tayo at kung ano ang mababago kapag sinunod natin ang Biblia. Ang Biblia ang tunay na pag-asa ng sangkatauhan kung ito ay ipapahayag o ipapangaral ng may katapatan tuwina ang kanyang mga tinubos, ang kanyang mga hinirang ay tutugon sa tawag ng ating dakilang pastol. At kanilang kikilalanin ang soberanong Diyos at sila ay tutugon ng pagsamba at pagluwalhati lamang sa Kanya. Bilang application po, ito po yung ating magiging tugon. Pahalagahan ang salita ng Diyos sa iyong buhay, makinig sa mga babala at paalaala ng salita ng Diyos. Ito ang tanging pag-asa at daan para makilala ang Diyos ng lubusan at maunawaan ng lubos ang daan ng kaligtasan. Pangalawa po, unawain ang kanyang mga salita sa gabay ng banal na espiritu. Ang kanyang salita ay katotohanan at ang katotohanan ito ay magpapalaya sa iyo sa kasinungalingan ng mundong ito. Panghuli po, matapos maunawaan ay pagsunod sa maliwanag na sinasabi sa kanyang mga salita. Magpakumbaba sa kanyang harapan at pasakop sa kanyang banal na kalooban. Yan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil yung ating pong Diyos ay nagpahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kung tayo tunay na sa Kanya, ang kanyang mga salita ay ating mamahalin at pahahalagaan sa ating mga buhay. Awitin po natin ang responso. Dalangin po tayo. Dalangin po namin aming Ama,
ang patuloy niyong pagkilos sa puso at isip ng bawat isa, napahalaga ng inyong mga salita, Panginoon. Nawa po, hindi po namin ito baliwalain. Patuloy na sundin sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo nga kami na hindi kami malibang sa mundong ito, hindi kami madaya ng mundong ito. Lalo na nga po yung mga katuruan at aral na taliwas sa inyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo nga kami na kami matutong mag-aral, magsaliksik. Kaya nga po manguna sa amin na ang inyong mga salita ay patuloy naming maunawaan. Tulungan niyo nga kami na hindi lang po ang pagkaalam o pagkatuto sa inyong mga salita, kundi yung aplikasyon nito sa aming mga buhay. Nawa po'y makita, kami maging asin at ilaw ng aming komunidad, ng sanlibutan ito sa pamamagitan ng inyong mga salita. Dalangin namin, tulungan niyo nga kami, Panginoon, at gabayan sa aming araw-araw na pamumuhay, na nawa ang aming mga pananalita, pag-iisip, pagkilos ay tanging nasa katotohanan lamang na inyong mga salita, Panginoon. Nasa pangunan nyo ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Kuya Raymar, sa mensahe ngayong gabi. Nawa ang bawat isa na naririto at nakapakinig buhat sa kanyang mga salita ay tunay na nahamon at masumpungan na nagtatapat at ibinabahagi sa inyong mga buhay. Ngayon naman po ay ang ating mga pasasalamat. Kung kayo po ay napagpala sa gawain ngayong gabi, malaya po kayong mag-unmute, mag-raise hand o kaya ay mag-message sa ating chat box. At nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid na nanood via Facebook Live dito sa ating mga kapatid na nasa Google Meet. At salamat din po sa ating mga kapatid na nagkaroon ng bahagi at nagpagal sa gawain ito. Salamat kila Kuya Johnny, kay AJ, kay Kuya Lem, sa ating C4M3, Kuya Raymar at sa ating Pastor Brother Rex. Ayan. Kung wala na po, tayo po ay mag-open cam para po sa ating picture taking. At pinapaalala po muli, meron po tayong breakout sessions. Okay, wait po natin mag-open cam lahat. Bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Salamat po sa bawat isa. Salamat. Magandang gabi. Salamat po. Night. Night. Yes po. Salamat po. Gandang gabi sa bawat isa. Sa Joel.